Mandar na naman ang kahambugan nitong si Marcoleta. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ito na naman siya sa programa nila. Sinasabi daw, marami daw mga tao ang hindi matanggap ang pagkakatanggal niya sa bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Nakakatawa talaga ito si Marcoleta. Ang yayabang talaga nitong mga DDS na to. Bakit walang nakipaglaban nung mag-i-elect na ulit kayo ng Blue Ribbon Committee Chairman? Bakit hindi nakipaglaban yung inyong mga miyembro dyan sa minority block? Kahit pa paano, dapat may nag-nominate sa'yo. At saka sinasabi mo na nung nahalata na may resulta, magkakaroon ng resulta yung iyong investigasyon. Grabe yung investigasyon ginagawa mo. Ikaw ang masyadong biased eh. Kaya nakakatawa yung mga propaganda mo, Marcoleta. Diyan kayo sanay na sanay sa pagsasabi ng mga hindi totoo. Diyan kayo sanay sa mga paglalabas ng propaganda. Puro kayo propaganda. Isipin mo naman na yun lang pinagagawa mo na umpisa pa lang. First hearing pa lang yata yun eh. Ipinaglalaban mo na kagad yung karapatan nitong mga Diskaya. Lumalabas pa na according to Montulfo, meron daw ibinigay sa'yo. Of course, ang hirap patunayan yan. Pero, yung performance mo, kitang-kita naman. Masyado kang biased. Hindi mo man lang ipinaglaban ang taong bayan dito, ang mamamayang Pilipino, ang gobyerno, ang biktima rito. Bakit agad-agad ang pinaglalaban mo, maging state witness itong mag-asawa? Gusto mong mailagay agad sa witness protection program na ang yaman-yaman to, ang daming nakuhang pera nito sa gobyerno, kayang-kayang bumili nito ng ilang security na gusto niya. Lahat ng klaseng security na kayang bili ng pera, kaya nito. Pero hindi. Unang-una mo kagad ipinaglaban dito yung kanilang karapatan na malagay na according sa'yo, nasa batas naman, na mag-apply bilang mga state witness or mailagay sa programa ng witness protection program. Kaya nakakatawa yung mga pinagsasabi mo at kung ikaw talaga ang naging Blue Ribbon Committee Chairman, kawawa ang mamamayang Pilipino sa iyo kasi wala kaming nakitang protection sa iyo. Ang unang-una mo pinaglalaban, isipin mo ito, Marcoleta, bilyon-bilyon, trillion ang total money lost dito sa flood control projects, anomalies. Pero ang unang-unang pumasok sa utak mo, mabigyan ng protection ito mag-asawa. Nasaan naman ang hustisya ron? Walang hustisya yung pinagsasasabi mo. Kaya hindi maalis na ang mga tao, ang mamamayang Pilipino, mag-isip na nakinabang ka rito sa mag-asawa na to at meron kayong deal na gusto mong matapos. Ang sinasabi nga rito, 100+ million yata ang naibigay na sa'yo at parang ang commitment ay 1 billion. Of course, hindi ko alam yan. Naririnig ko lang sa mga balita yan. Kaya lang, doon sa ipinapakita mong pagkilos, mga pananalita. Ang daming nagbibigay ng feedback sa akin. Hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, sir, na ampuntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukumpirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag.
kaduda-duda talaga. Kasi dapat bilang senador, isipin mo ito, Marcoleta, pasahod ka ng mamamayang Pilipino. Gobyerno na nagpapasahod sa'yo ay pera ng mamamayang Pilipino. Ang nanakaw dito, pera ng mamamayang Pilipino. Pero agad-agad ang pinoprotektahan mo itong mag-asawa. So, ano ang gusto mong isipin ng mamamayang Pilipino? Tapos ngayon, may gana ka pang magsalita na sinasabi mo na hindi lang libo-libo, kundi paabot na ng milyon kamo. Yung mga gustong ikaw ang umupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, huwag ka magpatawa. Puro propaganda yan. Hindi ko alam kung saan papunta yung direksyon ng propaganda mo. Ginagalit mo ba yung mamamayang Pilipino dahil dyan? Pero alam mo, sa totoo lang, ang mga naririnig mong comment, yung mga nagsasabing ikaw dapat ang chairman ng Blue Ribbon Committee, alam na alam mo naman yan, mga DDS yan. Alangan naman yung mga matitinong mga mamamayang Pilipino na iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, iniisip yung gobyerno na nanakawan ng mga diskaya na yan. Ayaw na naming makabalik ka diyan sa Blue Ribbon Committee dahil kitang-kita nga namin pagiging biased mo. Ngayon, meron ka pang gana magsalita na maraming hindi matanggap. Katawa. Nakakatawa ka talaga, Marcoleta. Katawa-tawa yung sinasabi mong libo-libo or baka milyon pa ang nagsasabi na dapat ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Huwag ka magpatawa, huwag ka tigilan mo na yung propaganda na yan dahil ang mga nagsasabi lang naman yan, yung mga katabi mo na mga DDS, walang iba. At wala kaming reklamo, wala kaming nakikitang problema sa ginagawang pag-iimbestiga nitong si Senator Ping Lacson na kontento kahit yung majority diyan sa Senado doon sa kanyang trabaho. Otherwise, hindi talaga siya mailalagay diyan. Sinabmit naman ni Senator Ping Lacson yung sarili niya diyan sa pamimili ng Senado kung sinong uupo diyan. Hindi niya pinagdikdikan ng sarili niya para maging Blue Ribbon Chairman. Gusto niyang dumaan sa tamang proseso. Kasi nga, nung una, nagdududa siya dahil mayroong mga ayaw daw. Kaya, for delikadesa, nag-resign siya. Pero ngayon, na nakaupo na uli siya, happy-happy ang mamamayang Pilipino. Hindi milyon-milyon yung sumusuporta sa'yo na sinasabi mo na gustong ikaw pa rin ang Blue Ribbon Chairman. Hindi milyon-milyon yan. Mga DDS lang yan. Kaya tumigil ka sa iyong propaganda, tumigil ka sa mga pinagsasabi mong nakakatawa. Happy kami dyan sa ginagawang trabaho ni Senator Ping Lacson. At very fair ang kanyang ginagawang investigation at systematic at hindi pachamba-chamba. Yung ginawa mo na pag-iimbestiga, wala kami makitang direksyon. Iisang direksyon lang ang nakikita namin, ang direksyon na maprotektahan itong mga diskaya na masyadong garapalan, masyadong argabyado ang mamamayang Pilipino kung ikaw ang masusunod. Dahil wala kaming makikitang pag-asa, wala kaming nakikitang proteksyon sa'yo. Hindi ka na nahiya, pasahod ka ng mamamayang Pilipino. Hindi ka na nahiya. Dahil ba, totoo ang sinasabi ni Montulfo na malaki ang natanggap mo. Kaya lahat, wala ka na nakita. Nabulag ka na doon sa itinapal sa'yo ng mga diskaya. Ganun ba, Marcoleta? Nagtatanong kami dahil yung performance mo, yung mga pagkilos mo, every now and then, tuwing merong pagkakataon ka magsalita dyan sa hearing dyan sa Senado, lumalabas lagi sa bibig mo na dapat maging matuloy itong pag-a-apply ng mag-asawang diskaya dyan sa Witness Protection Program. Pati nga doon sa Budget Hearing Committee, humihirit ka pa. Gusto mo pa rin ipilit kay Ombudsman na Boying Remulla yung gusto mo. At gusto mo pang mag-apologize itong si Ombudsman Boying Remulla na wala naman sa rules dahil ang hearing na ginagawa dyan budget deliberation. Pero just the same, gusto mo talagang maisingit yung gusto mong maging defensive itong si Boying Remulla sa'yo. Pero hindi ka nagtagumpay dahil nasa tama naman at sinabi nga ni
Senator Risa Ontiveros na hindi uubra na isuspend ang rules para lang sa gusto mong mangyari. Talagang katakataka, talagang kahina-hinala yung mga ikinikilos mo dahil nga dyan sa mga pagpipilit mo, pati nga dyan sa budget hearing, budget deliberations, gusto mo pa, idinidikdik mo pa rin itong si Ombudsman Boying Rimulya. Na mabuti na lang, tumindig itong sila Risa Ontiveros, sila Senator Ping Lacson, para hindi ka mapagbigyan at gusto mo pang baliin yung rules yan sa budget deliberations para lang sa iyo. Ganyan kalupit, ganyan katindi yung iyong pangangailangan na matupad or matapos ang bill ninyo na magkadiskaya. Na of course, sabi ko nga, hindi namin kayang patunayan pero base sa mga pinagsasabi mo, sa pagkilos mo, naghihinala kami. Tigilan mo na kami doon sa sinasabi mong libo-libo, milyon-milyon na na-disappoint at gustong ikaw pa rin ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Tigilan mo kami, Marcoleta. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Nandito po ako sa Changi Airport sa Singapore at pabalik na ng Manila. At doon po sa mga bago lang, kindly subscribe, kindly hit ang notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at pakishare po natin itong video na to para sa ating community na gusto naman nating palakin para maraming makaalam, makarinig ng ating mga discussion dito sa aking munting channel. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli pagbalik ko sa Manila. Thank you.